Nag-aabang tungkol sa payout ng SAP second tranche sa araw po na ito, June 29, 2020 ay magbibigay po ako ng update ukol sa SAP second tranche. Ibibigay ko din sa inyo ang mga kasagutan ukol sa mga frequently asked questions o facts, kaya naman kung gusto mong maliwanagan ukol sa mga bagay na ito, dapat ay panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Pero bago tayo magsimula ay huwag mo munang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads and video, pati na rin sa mga napapanahon at maiinit na balita sa ating bansa. Paalala, ang channel na ito ay hindi kaakibat ng kahit na anumang sangay ng pamahalaan. Ang channel din na ito ay hindi pagmamay-ari ng kahit na sinumang politiko o opisyal ng gobyerno. Ang mga impormasyong nakapaloob sa video na ito ay pawang hinango lamang sa mga lehitimong tagapagbalita. Atin pong iwasan ang paniniwala at pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news. Maraming salamat po. Update para sa SAP second tranche payout, ayon sa pahayag ng DSWD, nasimulan na ang pamamahagi ng ayuda sa mga waitlisted na mga beneficiaries sa mga kwalipikadong lugar sa ating bansa, para malaman ang mga lugar na kasali sa mga makakatanggap ng SAP second tranche cash aid subsidy. Maaari mong panoorin ang aking previous video. Sinimulan na ng mga ahensya ng DSWD mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang pag-distribute ng pera. Sa pamimigay ng ayuda ay may dalawang mode of payment. Ito ay sa pamamagitan ng Relief Agad PH app at website kung saan ang perang ayuda ay ipapasok sa mga online banking at mga e-money services gaya na lamang ng GCash at PayMaya. Ang isa namang mode of payment ay ang traditional na cash basis. Ito ay ang direktang pagbibigay ng pera sa mga qualified beneficiaries na hindi gumagamit ng kahit na anumang online money platforms. Kung sakaling ikaw ay kabilang sa mga qualified beneficiaries at nagpaplano ka na magparehistro gamit ang Relief Agad, sa kasamaang palad ay natapos na ang pagpaparehistro sa Relief Agad noong July 24, 2020. Ibig sabihin ay hindi na maaring magparehistro pa sa Relief Agad dahil sa ngayon ay pinoproseso na ng DSWD ang mga impormasyon na kanilang nakalap sa kanilang system, ngunit maaari ka pa rin makatanggap ng ayuda sa pamamagitan ng cash basis, kaya huwag kang mag-alala. Para naman po sa mga nagtatanong kung kasali pa ang kanilang rehiyon sa mga makakatanggap ng ayuda, sa kasamaang palad ay mayroon na lamang sa aking channel at ang probinsya sa bansa ang saklaw ng pangalawang ayuda. Para malaman ito,